Diin ang mga ampatuan sa Maguindanao Massacre case sa pagharap ng pang-5 testigo ng prosekusyon. Sa testimonya ni PO1 Rainer Ebos, nakita niya raw mismo ang umano'y pamamaril sa mga biktima ni Andal Ampatuan Jr. Si Ebos ang dating personal driver at escort ni Andal Jr. Ayon kay Ebos, humigit kumulang 40 kabilang ang mga babae sa mga pinatay umano ni Andal. Nakita rin daw ni Ebos ang pagdating ng backhoe na ginamit na pantabon sa mga minasakit. Wala raw nagawa noon si Ebos dahil sa takot sa kanyang dating amo. Tahimik na ang lugar sa Maguindanao kung saan 57 ang pinatay, halos 1 taon na ang nakakaraan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matahimik ang ilang kaanak ng mga biktima. Giit nila walang kapatawaran at kailangan umiral ang hustisya. Tinutubuan na ng mga damo ang hukay na ito sa Sharif Aguac, Maguindanao. Mag-iisang taon na sa 23 ng Nobyembre mula nang patayin at ibaon sa lugar na ito ang 57 biktima ng Maguindanao Massacre. Pero sariwa pa ang trahedya para sa mga tulad ni Governor Toto Mangudadatu na namatayan ng asawa, 2 kapatid at mga kaibigan. Isa lang ang mensahe niya sa mga itinuturong utak sa krimen: walang rekonsilyasyon. Hindi po mapapatawad yan at saka hindi po biro po mamatay ng isang may mahal sa buhay. Kasama na po dyan yung mga kaibigan ko po sa media, no? At yung mga kapatid ko, aking mga mag-anak, hindi po mapapatawad yan. Si Mangudadatu na ang namumuno sa probinsya. Alam niya, may mga kaalyado at kaapelyido pa rin ang mga ampatuan na aktibo sa politika sa Maguindanao. Sila raw yung mga nilalapitan nila para manaig na ang kapayapaan sa probinsya. Totoo po yan, may reconciliation po doon sa politika sa mga mga leaders, ano. But not in the doon sa suspects, ano. Yung mga political leaders, totoo po yun, isa po sa agenda po natin, sa 8-point agenda po natin ay reconciliation po. Pati kapatid ng bagong gobernador, pabor sa diskarteng ito. Ang hindi lang daw uubra, kapatawaran ng walang hustisya. Ang importante lang po... Reconciliation with the Ampatuans? No. Yung ibang mga mayors na sumanib po sa ni Ampatuan na hindi rin nila alam kung ano naman ang pinaglalaban nila. Kung ano pinasukan nila? Opo. Kaya yun ang sabi ko kay Governor Toto, na kailangan po i-reconcile po natin sila. Sa huli, may pahabol na mensahe si Governor Mangudadatu sa mga ampatuan na nasa loob ng kulungan ngayon. Ang mensahe ko lang doon sa mga gumawa ng ito karumal-dubal na krimen na ito, huwag naman silang magsinungaling. Alam mo naman, lahat ng mga witnesses na ito nakuha natin at sumurrender sa gobyerno, ay ito yung mga kasamahan nila dati at nakita po nila kung paano ginawa, paano plano. Showbiz action ulit tayo. JC De Vera na-addict na sa pole dancing at child star Ella Guevara muntikang di mapanood ang sariling pelikula dahil PG-13 ang rating nito. MJ Marfori, ikwento mo. Pole dancing, yan ang bagong trip ng mega heartthrob nating kapatid na si JC De Vera para mapanatili niya ang kanyang rock-hard body. Aminado si JC na nahirapan siya sa simula pero unti-unti siyang na-addict dahil sa mga nagawa niyang sexy exercise dance moves. Hirap kung sa mahirap pero yun nga, interested kasi ako matuto kaya na-enjoy ko. Binalada pa kasi ni JC ang kanyang bagong talent sa kanyang Sunday variety show na PO5. Pero maganda man ang naging feedback sa kanyang pole dancing number, kinlaro ng heartthrob na hindi ibig sabihin nito ay magpapasexy na siya. Hindi ibig sabihin nun na dun papunta yung yung career. Muntik nang hindi nakapasok sa sariling premiere night ang batang bida ng pelikulang Babae sa Sementeryo na si Ella Guevara. 12 anyos lang kasi ang bata at PG-13 ang rating ng pelikula. Iba po yung iba yung storya, pero dapat 13 po sila para makapanood sila kasi R13 yung... Kaya to the rescue naman ang kanyang ama na kinailangan pang pumirma ng waiver para maka-attend ang batang artista. Itinanggi ng former superstar child actor na si Nino Mulak na naghihirap na siya.
Bali-balita raw kasi ang labi sa pambababae at pagwawaldas ng salapi ni Nino. Uy, hindi Bait-bait na to Bait-bait na to. Giit ni Nino, imposible raw mangyari iyon. Naka-trust fund kasi ang lahat ng kanyang kinita, lalo na't para ito sa kanyang pamilya. MJ Marfori, News 5. Posibleng umabot na sa 375 million pesos ang jackpot sa Grand Lotto 655 mamaya. Kaya mga kapatid natin, dagsaan na sa mga lotto outlet para tumaya. Tulad na lang ni Laila Chicadora na nasa Baclaran. Laila, anong balita naman dyan? Siya yung nalulusaw. Nasaan na si Butterfly? Ayun. Tama yan, Cheryl. Maraming salamat. Nako, kung grabe talaga ang mga senador, hindi talaga napigilang tumaya sa loto. What more ang mga common tao? Nako, grabe ang haba na talaga ng pila dito sa loto outlet na to sa Muñoz Market sa Quezon City. At kahit nga umuulan, wala talaga silang care dyan. Kita nyo naman kung gaano kahaba ang pila. Kasi ba naman ay nasa estimated 375 million pesos na ang premyo sa 655 Grand Lotto na bobolahin mamayang gabi. At malay ba nga natin kung etong mga lolo at lola ko rito ang isa sa mga mapapalad na mananalo ng premyo. Kaya nako, minememorya ko na isa-isa talaga ang mga mukha nila. At mamaya na talaga ako pipila. Ready na rin tong cards ko eh. Pero medyo matanong nga dahil mahaba yung pila, no? Magtanong nga tayo dito sa mga crowd kung ano bang gagawin nila kapag nanalo sila sa loto. Mare, ano pa nga? No? Lips, Mabel, anong gagawin mo kapag nanalo ka sa loto? Siyempre, pipilahit lupa. Sinangitik. Bongga. Okay. Dati. And kung mga numero